Naisip nyo na ba kung bakit parang kahit sino ang manalo sa eleksyon, parang walang tunay na nagbabago? Yan yung mahirap pero napakahalagang tanong na susubukan nating sagutin ngayon base sa mga ideya ni Conrad June Tolosa. Diretsuhin na natin yung tanong na sigurado akong nasa isip ng marami sa atin. Bakit nga ba parang paulit-ulit lang ang lahat? Bakit parang walang tunay na pagbabago kahit sino pa ang iluklok natin sa pwesto? Okay, simulan natin sa unang bahagi. Isang mahirap na konklusyon. Kasi, alam mo yon, ito yung katotohanan na marahil ramdam na nating lahat, pero ang hirap pa ring lunukin. At heto na, ito yung pinakasentro ng ating usapan, isang sipi mula sa pagsusuri. Sa loob ng kasalukuyang sistemang pampolitika, madalas na hindi talaga mahalaga kung sino ang manalo sa mga halalan. Pero teka, linawin lang natin na, hindi ibig sabihin ito na walang kwentang eleksyon. Ang punto dito ay kailangan nating tingnan yung mismong sistema kung saan nangyayari ang eleksyon. So anong ibig sabihin yan? Ang problema pala, mas malalim pa kesa sa kung sino lang ang sikat o kung ano ang plataporma ng mga kandidato. Kasi, di ba kung palit lang tayo ng palit ng leader, pero yung struktura hindi naman nagagalaw, baka yung mismong sistema na talaga yung kailangan nating silipin. At para maintindihan yan, kailangan nating alamin kung ano ba ang lohika ng kapangyarihan dito sa atin. Saan ba talaga nanggagaling ang tunay na kapangyarihan? Dito sa Pilipinas, base sa pagsusuri, ang kapangyarihang pampolitika, hindi raw ito masyadong nagmumula sa ideolohiya o sa mga institusyon. Saan ito nakaugat? Sa personal na otoridad, sa mga koneksyon sa kamag-anak, at sa kontrol sa pamamagitan ng pagbibigay ng pabor o patronage. At alam nyo, itong lohika na to na nakabase sa personal na ugnayan, hindi ito bago. Kung titingnan natin, yan na ang takbo mula pa nung panahon ng mga barangay, sa ilalim ng mga mananakop, hanggang sa naging republika tayo, at syempre hanggang sa modernong panahon ng mga political dynasty. Pareho lang. So ano yung tatlong pundasyon yan? Ulitin natin. Una, yung personal na otoridad ng isang leader. Pangalawa, yung network ng mga kamag-anak at kaalyado. At pangatlo, yung kontrol sa pamamagitan ng patronage, yung sistema ng bigayan ng pabor para sa suporta. Yan yung sistemang sasalubong sa kahit sinong bagong leader. So, ang tanang, paano nananatiling buhay ang ganitong sistema? Paano ito nakakasurvive sa kabila ng mga pangako ng pagbabago? Dito natin makikita kung gaano ito katigas at katatag. Tingnan natin itong proseso ng pagsipsip ng sistema. Picturein nyo to, may isang bagong leader, puno ng pag-asa, maraming pangako ng pagbabago. Pero yung sistema, kasama na yung mga dating alyansa at burokrasya, kalmado lang, naghihintay. Tapos, unti-unti yung energy para sa reforma na uubos, nawawala dahil sa kaliwat ka ng kompromiso. At sa huli, yung dating goal na transformasyon, nagiging simpleng pamamahala na lang para lang umandar ang gobyerno. At ito yung pinakamalupit na realization. Hindi pala kailangan ng sistema na talunin yung mga gusto magreforma. Ang kailangan lang nitong gawin ay hintayin silang mapagod to outlast them. Ganon siya katatag. Okay, so kung ganyan pala katatag ang sistema, ano na lang ang nagiging tunay na papel ng eleksyon? Ito ba ay para sa tunay na pagbabago o para lang sa simpleng pagsasaayos ng mga nakaupo? Kasi, madalas, ang tingin natin sa eleksyon, di ba? Ito yung tool natin para sa malalim at tunay na pagbabago. Pero ang realidad, sa loob ng sistemang pinag-uusapan natin, mas nagiging mekanismo lang ito para sa realignment o sa madaling salita, pag-ayos lang ng mga pwesto. So ano ba tong realignment na to? Simple lang. Una, nagpapalit ito ng mga mukha sa pwesto. Kaya may bagong leader. Pero, at ito yung pero, hindi nito binabago kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan. Pangatlo, nagbibigay ito ng pakiramdam ng pagbabago nang hindi naman talaga ginugugulo yung status quo. At panghuli, pinapanatili nito yung partisipasyon natin sa eleksyon pero limitado na yung pwedeng maging resulta. At dahil dyan, nagiging malinaw yung hamon sa ating lahat. Kung ganito ang sitwasyon, kailangan nating gumalaw ng higit pa sa simpleng pagboto lang tuwing eleksyon.
At gets natin kung bakit marami ang nawawalan na ng gana. Sabi nga sa pagsusuri, maraming Pilipino ang umaayaw na, hindi dahil wala silang pakialam or apathetic sila. Umaayaw sila kasi tinuruan na sila ng karanasan na yung sigasigat pag-asa nila, bihira lang talagang masuklian ng pagbabagong pangmatagalan. Pero heto yung catch. Heto yung malaking kabalintunaan. Yung mismong pag-atras natin o yung hindi natin pakikilahok, yun pa yung lalong nagpapalakas sa sistemang ayaw natin. Kasi hinahayaan nating umikot ang lahat ng walang humahamon, walang sumusuri. Kaya ang kailangan daw talaga ay isang pagbabago. Pagbabago ng pokus. Mula sa lumang pananaw na nag-aabang lang tayo ng isang tagapagligtas at nakatutok lang sa mga personalidad, kailangan daw nating lumipat sa isang bago at mas mahalagang pokus. Ang unawain yung sistema mismo at suriin yung mga estruktura ng kapangyarihan. At siguro, ito na yung tunay na kahulugan ng political maturity. Ito yung kakayahan nating lampasan na yung paulit-ulit na cycle ng sobrang taas na pag-asa na sinusundan lang din naman ng matinding pagkadismaya. Ito yung pag-move on tungo sa mas malalim at mas pangmatagalang pakikilahok. So, iiwan ko tayo sa isang tanong, isang hamon para sa ating lahat. Kung ang sistema pala ang problema, paano natin hahamunin ang sistema mismo? Yan yung tanong na kailangan nating pag-isipan, pag-aralan at sana sama-samang sagutin. Maraming salamat sa inyong oras.